Magandang araw po mga kapinoy. Kamusta po kayo? Ano? Ngayon po ay araw ng Lunes at July 1, ano? Unang araw ng buwan ng Hulyo, ano? 2024. So, maganda ang ating sikat ng araw at magandang init, ano? 81 degrees Fahrenheit. At ako po ngayon ay galing sa trabaho, pauwi na, ano? At maghahanda namang magpahinga. Okay? So, kamusta po kayo? Magandang araw, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kahit sa mang parte ng mundo kayo na andun, ano? Sana maging maganda lalo ang inyong araw, ano? So, napapansin niyo po lately, ano, yung simula nung nagdeklara at nagsalita itong si Sara Duterte na tatakbo daw na senador yung tatlong miyembro ng kanyang pamilya, si Rodrigo Duterte, si Sebastian at saka si Pulong. Ano? Tatakbo daw sa 2025 bilang senator ng bansa. Ano? Kung yan ay totoo o hindi, hindi natin alam. Ano? Pero mas maganda siguro kung yan ay paghandaan na rin ng mga taong bayan. Ano? Yan ba ay, kung yan man ay hindi totoo, din okay lang. Kung yan man ay totoo, ay this is a free country, you know? Uh, Pwede talaga silang lumaban, tatlo. At sabay-sabay. Garapalan din lang, eh di talagang lalaban yung mga yan. At ang tanong ay kung mananalo. Yun ang tanong, ano? Eh, meron pa ba silang, do they still have the Duterte magic na katulad noong 2016? Ano? At kung sila'y tatlo man, ano ang magiging parating niyan sa mga botante? At ano ba talaga ang kanilang yung kanilang pakay kung bakit kung talagang tatakbo silang tatlo, ano? Or kaya pa ba ng Pilipinas ang mga Duterte sikmurahin ang kanilang mga ginagawa katulad ng ginawa noong 2016 to 2020, 2022? Kung kailan talagang lumubog ang bansa sa pagkakautang at maraming namatay sa drug war, marami din silang nakurakot. Ano? Imagine, if I'm not mistaken, from 2019 to 2022, itong si Pulong Duterte ay nakakuha ng 41 billion pesos na confidential funds. Ano? 41 billion in 3 years. Alright. Ano? Namayagpag sila ng ayos nun. Okay. Kaya pa ba natin ng another term ng mga Duterte na yan? Palagay ko po hindi na eh. Sagad-sagad na. Ano? Marami dun nga pong panahon talaga naman ng 2016, napakadami po ng nabulag sa mga pangako ni Rodrigo Duterte, no? Napakarami. Nandiyan ang lahat. Babaguhin niya, titigil niya ang drugs, mawawala ang corruption, itutusok niya ang bandila ng Pilipinas sa mga uh, islang kiniklaim ng China na sa atin. Ano? At mamimili siya only the brightest, sa mga kanyang kabinete. Pero tingnan po natin kung anong nangyari sa 2016. Nanalo siya. Lumabas din po ang after a month, lumabas ang
Ang pagkapanalo natin sa UNCLOS, sa Permanent Court of Arbitration, nanalo tayo diyan. Yun ang unang-unang sinabi niya. Anong unang-unang sinabi ni Rodrigo Duterte? Sa halip na matuwa, sa halip na ipaglaban niya ang ating West Philippine Sea, sinabi niya, yung desisyon ng Permanent Court of Arbitration is just a mere scrap of paper. See? Tingnan niyo po yung nangyaring yun, ha? Sa halip na ipagdiwang niya, sa halip na palakasin niya ang loob natin, sa halip na ipaglaban niya, meron na po tayong sandata para ipaglaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Laban sa China. Ang ginawa niya, tinapak-tapakan ng ego ng mga Pilipino. Tinapak-tapakan ang desisyon na dapat para sa atin. Alright? Una yon sa mga yon. Na hanggang ngayon po ay ating pinoproblema. Bakit? Alam nyo, kung, kung yun ay talagang ipinaglaban niya, noong una, hindi ganyan kagrabing ginagawa sa atin ng China ngayon. Ano? Pagkos ang ginawa niya noon, pinabayaan niya ang China na pamahalaan ang West Philippine Sea. Pinabayaan niyang mabulok, pumayag na mabulok ang Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pinabayaan niyang makontrol ng China ang Scarborough Shoal. At hanggang sa noong panahon yon, sa halip na idikdik niya ang ating karapatan para makakuha tayo ng langis sa West Philippine Sea, wala po. Pinabayaan lamang niya. Ngayon, nahihirapan ang gobyerno natin para mabawi at makuha muli ang kontrol sa mga inchik na yan, sa China. Hanggang ngayon, pati yung ating mga sundalo sa West Philippine Sea, sa ating Ayungin Shoal, sa Sierra Madre, nahihirapan tayo magpadala ng mga pagkain at saka mga construction materials para patibayin ang ating Sierra Madre doon. Kasi yung pala, hindi nyo natatandaan nyo, ay yung pala nakipagkasundo si Rodrigo Duterte doon na hindi na status quo at hindi na patitibayin yun. Bababayaan ng mabulok. Okay? So yun po, ang isa sa mga una. Sa halip na, di ba na nangako siya na ititirik niya ang bandila ng Pilipinas sa mga island na yon. Ang ginawa pa niya, tinulungan niya ang China na mapapwesto ng maayos doon. Alright? So, isa na yun sa mga nabudol. Mga pangako niya. Alright? Padalawa, ititigil daw niya ang drugs. Ang natuloy lang niya ay yung kill, kill, kill eh. Yun ang totoong nagawa niya. Kill, kill, kill. Pinagpapatay niya ang mga tao na suspected drug addicts or pushers. Hindi niya pinagpapatay ang source, ang drug lords. Hindi nga natin alam yung mga pinagpapatay niya ay tunay na addict o hindi, 'di ba? According to noong 2017 na meron daw report, progress report, ha? Progress report. Ang tawag nila progress report dahil pinagmamalaki nila ng mga PNP yan kay Rodrigo Duterte na ang napatay nila ay mahigit 22,000 pesos. 22,000 heads, o tao. Alright. So, natigil ba? Natigil ba ang drugs? Hindi. Kasi po hindi nila nakuha at napatigil ang source. Dapat kung gusto mo ipatigil ang daloy ng tubig, doon mo puntahan sa pinanggagalingan ng tubig. Hindi yung naandito na sa tubo at naanda na sa palanggana. Hindi ganun. Kailangang ipatigil mo kung saan nanggagaling ang drugs para matigil ang drugs sa Pilipinas.
Hindi rin po natuloy, ano. Ang natuloy lang ay yung kanyang kill. Di ba? Patatlo, sabi niya, pagagandahin niya ekonomiya ng Pilipinas. Ano ang nangyari? 6 na taon. Yung utang nating 5 trilyong dolyar noong 2016, nung iniwan ng ah, Administrasyong Aquino, Noynoy Aquino. Ano? 5 trillion. Aba, nung natapos po ang Duterte administration, aba, ay nasa 12.8 trillion dollars or maybe 13 trillion dollars. Ano? Dinoble po niya ang utang ng Pilipinas sa loob ng 6 na taon. More than 100% increase. Tandaan po ninyo yung 5 trillion na iniwan ni Noynoy Aquino noong 2016, yun po ay mga utang simula pa noong panahon ni Cory or ni Marcos. Ano? Simula pa po noon yun. Yun po yung mga naipon na lumaki hanggang naging 5 trillion. Ano? Pero sa loob po ng 6 na taon, dinoble niya yun. Naging 12, 13 trillion. So yan po, gumanda pa ang ekonomiya ng Pilipinas? Hindi rin. Ano? Ang masama pa nito po, during the pandemic, madaming namamatay sa atin at naghihirap. Aba, itong gobyerno ng Duterte, ang ginawa, pinagsamantalahan pa ang pera ng kaban ng bayan. Ano? Sa halip na itulong sa mga tao, ay naku po, kumita pa. Katulad ng Pharmally scam na yan. Di ba? Kaya lalong lumaki ang utang natin eh. Dahil dyan sa Pharmally scam na yan eh. Di ba? Kung natatandaan nyo, meron nung panahon noong bago matapos ang termino ni Digong. Aba, nagkaroon ng Senate inquiry dyan. Aba, kung may natatandaan po ako na merong nag-testify diyan na nagigising na lang daw siya na may mga bagong mamahalin sasakyan sa kanilang garahe. Sana all. Ano? Pero kawawa naman po mga tao noon. Pero itong mga tauhan ni Duterte, ayan, namayagpag. Ano? And lastly, ano pa? Sa halip na tumulong ang gobyernong Duterte sa mga tao para sa bansa, sa ekonomiya ng bansa, ang nangyari po, naglagay ng pogo. Ayan, andyan na ngayon, naglalabasan na ngayon ang mga sakit na dala ng pogo. Ano? Talaga naman po, marami ng krimen na gawa ng pogo. Hindi naman kumikita diyan ang gobyerno eh. Magkano lang, katiting 0.2%. 0.2% lang ng income ng Philippines 'yan. Every year. Kawalan ba 'yan? Hindi po kawalan 'yan. Kung ipatitigil, dapat 'yan napatigil na talaga. Dapat gobyernong Marcos ngayon, pinatitigil na 'yan eh. So sa halip po na makatulong itong si Duterte, lalo pong napagrabe. Dahil sa pogo na 'yan hanggang ngayon, ayan, ang mga incheck, ang mga sindikatong incheck ang namamayagpag at nakinabang. Money launderers. So, ito pong mga sinasabi kong dahilan. Talaga bang kailangan pa natin ng mga Duterte sa ngayon? Hindi ba kayo nanawa doon sa mga taong naniniwala pa sa mga Duterte? Hindi ba kayo nananawa? Hindi ba kayo naawa sa sarili nyo? Hindi ba kayo naawa sa pamilya nyo, sa Pilipinas man lang? Ano? Ewan ko na lang po kung ano saan tayo pupulutin pag nagkaroon pa ulit.
Pero alam niyo sa tingin ko, napapansin ko naman sa social media ay malaki na ang pinagbago. Dati po ano, nung 2016 ano, talagang 'pag may nagsalita na laban kay Duterte sa social media, pupupugin ka. Ano, talaga namang 1:100 parang gano'n. Eh, ngayon po, sa 10 na may nakikita ko, sa social media, ay siguro suwerte na isa o dalawa ang magsasalita ng pabor sa kanila, ano. Pero kahit pa, nagtataka pa rin ako, bakit may pabor pa rin? Ano, ano ba yung mga tao yun? Tunay bang Pilipino yan? Baka naman mga katulad ni Alice Go, yung papanggap na Pilipino. Pero, incheck pala. Okay, so, naibulalas ko lang po ang ating ano. Pero, akin pong nire-remind sa inyo na wala na po. Wala nang ano pa ang tawag natin doon, ilalarga ang Pilipinas, ano. Talagang lubog na po. Yan po dahil sa sa mga gawain ng mga Duterte na yan. Kaya tigilan na natin ng mga Duterte, tama na yan. Ano, sobra na. Patahimikin na sila. Alright? So, magandang araw po ulit sa inyong lahat. Bye-bye.